Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Katapusan na ba ng pagtatago ni Pastor Apollo Quiboloy? Dahil ayon sa NBI ay tukoy na kung nasaan naroroon at nagtatago itong si Pastor Apollo Quiboloy. Panahon na rin siguro talaga na lumabas na itong si Pastor Apollo Quiboloy. At harapin niya na sa korte kung ano man yung mga inaakusa sa kanya. Marami naman siyang abogado. Noon pa naisip ko na ito na talagang itong si Pastor Apollo Quiboloy ay magkaroon ito ng warrant of arrest dahil nga kay Attorney Topacio. Kasi itong si Attorney Topacio ay talagang lahat ng kanyang kliyente ay may warrant of arrest. Bakit ba kinuha ito ni Pastor Apollo Quiboloy? Ay natuloy, nagkaroon ka na tuloy ng warrant galing sa korte. Yun ang sigaw din ng ating mga kababayan, kailangan ng harapin ni Pastor Apollo Quiboloy itong mga inaakusa sa kanya. Kasi kung wala ka namang kasalanan, dapat hindi ka magtatago. Huwag ka matakot doon sa sinasabi mo na baka isurrender ka doon sa mga puti. Mayroon naman tayong mayroon naman tayong batas sa ating bansa. Bakit matakot ka? Marami ka namang pera, marami kang mga kaibigan na politiko. Kayang-kaya mo yan. Kailangan mo lang talaga na ipakita mo sa ating mga kababayan na wala kang kasalanan. Dito sa Senado, hindi ako pabor na haharap si Pastor Apollo Quiboloy. Pero dito sa korte, kasi korte na itong nagsasabi, kailangan niya nang harapin. Respetuhin natin yung ating batas. Yun na nga, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong Si Attorney Sean Dangilan, ang Deputy Spokesperson po ng NBI. Dito po sa isang napaka-importanting issue dahil dito sinusubukan po dito ang poder ng gobyerno. Attorney, magandang umaga po at salamat sa inyong panahon. Magandang umaga rin po, Sir Ted and DJ Chacha. Thank you. Ano po munang reaksyon ng DOJ-NBI sa mga kondisyon pong inilatag ni Pastor Apollo Quiboloy bago siya lumantad at harapin po ang kanyang kasong kinakaharap sa hukuman? Ang kanyang demand ay magkaroon daw po ng written guarantee mula kay Pangulo Marcos mismo, kay Secretary Remulla, PNP Chief at maging sa hepe ng NBI na hindi daw po makikialam ang Amerika sa aresto po niya. Ano po ang inyong reaction dun, sir? Sir, sa DOJ po, we'll wait na lang po for their statement. But on our side, dito po sa NBI, mahala na daw po ang court. Basta yung aming duty to serve the warrant of arrest is ministerial po. So, yun lang po ang masasabi po namin. As to his conditions, bahala na po ang court. Attorney, sa kasaysayan ho ba ng NBI, ngayon lang kayo nakakita po ng hinahanap ninyo na may mga kondisyon bago lumantad? Sa ngayon po, sir, itong yes. Okay. So, Attorney, ano hong pinakahuling balita po mula sa inyong mga tauhan? Alam po naman, naunawaan po namin ang mga bagay po na hindi ho maaaring ilantad. Pero sa ngayon po, so far, ano ho bang balita? Talaga ho bang nasa Pilipinas pa si Pastor? Yes, sir. Sa mga last na reports po namin ay nandito pa and ongoing pa po ang aming manhunt operations and also yung aming negotiations with his lawyers. Ongoing pa po yun. Opo, negotiation sa kanyang mga abogado. Ano ho ang feedback ng kanyang... Sino ho bang talagang abogado po ni Pastor sa kasong ito? Sino ba nakakausap po ng NBI sa kanyang mga abogado? Sir, for now, we cannot disclose that po. Ano po? Hindi daw po pwedeng disclose yun. Okay. Sige, so but so far po, ano pong usapan po ninyo dito po sa mga abogado na ito? May chance ho ba na sa gitna po ng mga demand ni Pastor Apollo Quiboloy, lalantad siya at maghaharap po doon sa hukuman para sa proseso? Sa kaya po, Sir Ted, we're still urging him to surrender hanggat kaya. So, hintayin po namin ang feedback pa po, sir, on their side. Opo. Kung nasa Pilipinas po si Pastor Quiboloy, ito ho ba ay sa area ho lamang ng Davao, naka-confine ang inyo pong operasyon? I cannot disclose po, sir, pero buong Pilipinas po na mga kasamahan po namin ay gumagalaw na po, sir. Dito po sa Davao.
Yes. Oo. Sir, sinasabi niyo po kanina, no, na may information kayo kung nasaan ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. So, positibo naman po kayo na matutuntun niyo po siya anytime soon? Kasi ang kanya pong litanya ay hindi siya magpapahuli ng buhay. Yes, ma'am. We're hoping po. And at the same time, yung mga frequent countries po niya ay nakapag-coordinate na rin po kami. May coordination na po sa mga foreign counterparts. So, hintayin po namin. Opo. Attorney, yan pong statement, no, na umano'y hindi magpapahuli ng buhay. Paano po natin dapat tanggapin ito? Ano ho ba ang maari ho nating maasahan sa ganun pong uri ng statement? Kapag ho nagkaroon ng kaalaman kung nasaan siya, maaring lumaban ang inyong huhulihin? Sa ganong statement po, sir, pwede rin po na by words lang po yun dahil syempre, kahit sino naman po nagiging desperate sa pagganitong kaso ang pinakaharap. But we're still urging him we're trying our best to make him surrender na lang po at para mas tahimik rin po na kahihinat natin itong kaso. Mm-hmm. Do you consider him armed and dangerous? For now, sir Ted, hindi po, no? Kasi given his reputation na nasa isang religion po siya, religious organization, we're expecting na magiging peaceful po. Ang mga kagawad ba o opisyal ng NBI nakipag-ugnayan na rin po sa kampo ng dating Pangulong Duterte concerning po sa kanyang posibilidad po ng pagtulong para mahikayat si Pastor Subuco? Sir, for now, I'm sorry, hindi ko rin po pwedeng disclose yung reach. Opo. Sige po, so para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, dito po ngayon sa ginagawa po ninyong paghahanap sa kanya, ano ho ang pwede hong mangyari ngayong linggong ito sa posibilidad nga po na masukol na po ninyo at mahuli si Pastor? Yes, sir, since continuous pa po ang manhunt operation, ongoing din po, mga negotiation, we're hoping na meron magiging result po for this week. Okay, sige po. Kapag ba NBI ang nakahuli sa kanya, paano po ang ugnayan sa Senado naman, considering po na siya din po ay mayroong arrest order? Yes, sir, may mga coordination na rin po kami sa Senate. Pag-uusapan na lang po pag nakuha na po namin si Pastor. Opo, sige po. Naunawaan po namin ang inyo pong mga aatubili sa paglalantad po ng mga kaukulang informasyon para nga po sa hindi ito masunog Sige, salamat po na marami, Attorney Sian, at kami ho'y tatawag kung sakasakali po na may development po sa kasong ito. Yun na nga, sa palagay ko rin naman ay itong si Pastor Apollo Quiboloy hindi ito makipaggira sa ating mga kapulisan, mga sandaluhan, NBI, dahil nga isa naman itong pastor. Maliban lang siguro ng mga kababayan kung itong si Pastor Apollo Quiboloy ay magtago o kanlungin ng mga NMLF na talagang nagbanta itong mga NMLF na ipaglaban nila si Pastor Apollo Quiboloy at hindi nila basta-basta ibigay sa ating pamahalaan, dahil nga itong si Pastor Apollo Quiboloy ay marami daw natulungan na tao. Yun ang kanilang paniniwala. Pero kung talagang isipin natin na dapat harapin na lang ni Pastor Apollo Quiboloy itong mga akusasyon sa kanya, wag na sa Senado, doon na sa korte, kasi nga doon sa Senado hindi tayo pabor. Kahit anong mangyari pa, hindi tayo papabor dyan sa ginagawang hearing sa Senado. Dito tayo sa korte kasi nga ito yung ating korte. Yun dapat ang magdesisyon kung yung isang tao ay may kasalanan o wala, hindi yung nasa Senado. Yun ang hanggang dito na lang muna para naman maging matahimik na itong issue na ito, kasi nga nag-away-away na yung ating mga kababayan, pati kami may mga kaaway na kami dito sa social media. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shout out muna tayo kay
Robert Tawadan Idol, shout out ha. Roberto Mabaling, kay Ma'am Caroline Kawakami, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Cindy Salia Baguan, kay Elisa Borby, kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, at kay Trabahador Mix Vlog, shout out sa inyo, at sa lahat na lang, shout out sa inyong lahat. At once again, this is Ronde TV mo, ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.